Cryptocurrency, legit ba to? Paano ba ito nag-work? At parang suddenly lahat ng mga tao topic ito right now. Kung napapaisip ka kung paano ito nagiging pera, paano ito ginagamit, at the same time kung totoo ba talagang may mga tao bang kumikita ng malaki sa mundo na to. Sa video na to guys, simpleng paliwanag lang guys. Walang malalalim na terminologies, walang hype, walang clickbait. Andito sa video na to guys yung mga pinaka-basic na mga kailangan mo malaman para finally maintindihan mo na ang mundo ng crypto. Hi guys, ako nga pala si James Afante, also known as Kuya James or James 3.0. And sa video na to guys, gusto kong gawing mas madali para sa inyong lahat and finally mas maintindihan ninyo kung paano ba talaga nag-work ang mundo ng crypto. Kaya kung first time mo marinig ang crypto, first time mo marinig ang Bitcoin, akong bahala sa'yo. By the end of this video, maintindihan mo na finally kung ano ba talaga ang crypto, at kung gusto mo mas lumalim pa sa mundo na to guys, abangan mo yung mga susunod na mga videos natin. Okay, ano nga ba ang cryptocurrency? Ang cryptocurrency ay isa pong form of digital money or digital na pera or pera na nagagamit natin sa loob ng internet. Ito ay na-access natin gamit ang ating mga cellphone. Pero for sure, napapaisip ka, okay James, kung digital na money siya, di ba digital na money ang GCash? Yes, tama ka guys. Ang GCash po ay isa pong form of digital money kasi isipin mo, nagsisend ka ng pera through the internet and through your phone at the same time na hindi mo nahawakan. Pero meron po yung malaking difference na itatackle natin throughout this video para mas maintindihan ninyo kung bakit nga ba mas maganda talaga ang cryptocurrency compared sa GCash or online banking. Sa mundo ng GCash guys, meron tayong tinatawag na transaction limits, or even sa ATM mo, meron tayong withdrawal limits, or even sa Palawan Express guys, pag magsisend ka ng pera, meron lang pong maximum na pwedeng isend. Ito yung mga tinatawag nating form of centralization. Ibig sabihin, sinecentralize or in Tagalog, kinokontrol po nila kung paano natin ginagamit yung pera natin. For example na lang, bigyan kita ng isang scenario. What if meron kang 500,000 guys sa bangko mo and kailangan mo siyang gamitin right now? Ang tanong, kung gusto mo ba siyang withdrawin right now, let's say 10 o'clock ng gabi, mawi-withdraw mo ba siya? Ang sagot ay hindi po, dahil meron po tayong tinatawag na withdrawal limit of let's say 20,000, 50,000, 100,000 or 200,000 depende kung gaano kalakas or gaano kalaki yung bank account mo sa mga bangko na meron po tayo. Sa mundo po ng cryptocurrency guys, hindi po nangyayari to. Walang mga bangko dito, walang mga middleman, walang nagko-control o wala po nagmamay-ari guys ng mga pera natin. So anytime na gusto natin gamitin yung pera natin, pwede po natin siya magamit any time of the day, kahit gabi, pwede po yung mangyari. Ito po yung tinatawag nating decentralization. Okay, kung baga kanina centralization, ito naman ay decentralization. Ito po yung isa sa pinapromise ng mundo ng cryptocurrency na itatakil natin as the video goes by. Kung iniisip mo na bago lang ang cryptocurrency guys, well, nagkakamali ka. In fact guys, ang tagal na po nag-i-exist ng mundo ng crypto or even ang Bitcoin. Nagsimula ang Bitcoin dahil po sa global financial crisis na nangyari way back nung 2008. Grabe no, napakatagal na panahon na. Nung time na yun guys, ang daming mga tao yung nawalan ng tiwala guys sa mga bangko, sa government, or even sa buong sistema ng pera. Just for your information guys, alam mo ba na even yung mga existing banks natin right now guys, meron po silang tinatawag na maximum liability sa mga pera natin. For example, meron kang 10 million pesos sa bangko mo and yung bangko na dinepositohan mo ng 10 million pesos ay nagsara kinabukasan. Alam mo ba na hindi mo makukuha yung 10 million pesos mo? Ang makukuha mo lang ay maximum of 500,000 pesos to 1 million pesos dahil yun lang po yung maximum liability nila o yun lang po yung insurance na meron sila sa pera na dinedeposit natin. Pero ano nga ba talaga yung totoong dahilan ng financial crisis way back noong 2008? Alam nyo ba na ang pera na nilalagay natin sa bangko ay ginagamit din nila? Pinapautang nila ito sa mga ibang tao. Ito yung mga car loans, yung mga house loan, yung mga business loan. Okay lang naman to guys normal lang naman talaga to na ginagamit din talaga ng bangko. Pero nung way back 2008, nagkaroon ito ng malaking problema. Noong 2008, naging sobrang aggressive yung mga bangko sa pagpapautang sa mga tao. Kahit hindi afford ng isang tao talaga mag-loan guys, pinipilit talaga nila mangutang, iniengganyo talaga nila mangutang na malaking mahalaga. Bakit? Kasi guys, technically, ang bangko po ay kumikita lang po pag nagpapautang sila dahil meron po itong interest. So the more na mas maraming utang na napapautang ang bangko, the more na mas marami po silang pwedeng kitain.
To cut the long story short guys, naging greedy yung mga bangko that time. Imagine mo na ito guys kung gaano kadali mangutang dati way back noong 2008 or way back 2006 or 7. Papunta ka sa isang appliances store, let's say wala ka talagang capacity guys bumili ng isang bagay. Kahit sino or majority of the people pwedeng mangutang at makakuha ng installment plan pag bibili sila ng mga TV, mga ref, mga aircon or kung ano-ano pa. Ganun yung nangyari way back 2008. Ang daming mga tao yung mga pinautang at the end of the day, hindi pala nila kaya magbayad. At dahil sabay-sabay silang hindi nakapagbayad, dun yung time na bigla na bumagsak yung sistema ng mga bangko. Another bigger problem guys, way back noong 2008 global financial crisis, mas pinili ng mga government guys na isave yung mga bangko. At ito yung matindi, ang ginamit nilang pera ay taxpayers money. So isipin mo yung mga ordinaryong tao na naghihirap or nag-struggle, sila pa yung mga mas nawalan ng mga bahay, nawalan ng mga ipon, sila pa mismo yung nagbabayad para sa mga kasalanan ng bangko. So isipin mo to no, ikaw yung nag-ipon sa bangko pero sila yung nagwaldas ng pera mo sa maling paraan, maling pautang, bumagsak yung sistema dahil sa kanila. Pero at the end of the day no, ikaw pa rin nagbabayad para ma-save sila. Pera mo na yung ginamit nila para ipautang, para kumita sila ng interest tapos nag-collapse yun, para i-save sila, pera mo ulit yung gagamitin. And ito yung pinakamalaking problema ng centralization ng mga bangko at ng gobyerno. Dahil dito, nagsimulang magtanong yung mga tao that time, bakit nga ba ang mga bangko at ang mga gobyerno ang may hawak ng pera natin? Paano kung merong ibang paraan? Dito na po pumapasok si Satoshi Nakamoto. Now, gusto ko guys maalala nyo at matandaan nyo guys yung pangalan na to, Satoshi Nakamoto, dahil siya po ang nagsimula ng revolution at ng mundo na to. Ang goal niya guys, simple lang, gumawa ng pera na hindi po kontrolado ng kahit anong institution, kahit sinong gobyerno at kahit sinong bangko. Kaya na-imbento ang Bitcoin. Ang Bitcoin ay isang decentralized na currency or pera na hawak mo mismo, hindi ng kahit sinong central authority. Kaya ito naging simbolo also ng financial independence at decentralization. Yun po ang cryptocurrency. Crypto is not just a form of money or new money. It's actually a financial revolution. Okay, gets na digital money ang crypto. So walang mga bangkong involved dito. Pero paano ba talaga natin ito magagamit sa totoong buhay? So ganito siya nagwo-work guys. So isipin mo meron kang gustong ipadalang pera sa ibang bansa. So ngayon actually guys, meron namang mga bank transfer o meron namang like for example mga Western Union para makapagpadala ka. So ito rin yung mga commonly na ginagamit po ng mga OFW. Pero ang problema, meron po itong mga limitation. For example, meron silang tinatawag na banking hours or holding period. So pag nag-send ka ng pera let's say through PayPal, let's say Friday ka nag-send, Monday pa yung mag-reflect. So yun yung tinatawag nating holding period. Let's say naman for example, magsisend ka ng pera sa kamag-anak mo sa probinsya or sa ibang bansa, gagamit ka ng Western Union or Palawan Express. Paano kung magpapadala ka ng 10 PM or 9 PM? Sarado na sila. So, hindi ka rin makakapagpadala ng pera sa kanila. So, ito yung mga problema actually na nag-exist sa mundo na to. Meron din tayong tinatawag na currency conversion fees. So, ibig sabihin, ang halaga ng pera mo ay nagbabago depende sa exchange rate. So, for example, let's say, magpapadala ka ng dollar or ng yen or ng ringgit or kung ano mang currency depende sa bansa na yon, yung merchant na pinapadala mo for example si Western Union, kikita yun guys dun sa exchange rate sa palitan ng peso at ng dollar mo, tas kikita pa siya sa transaction fees, tas magbabayad ka pa ng tax. So imagine mo yun guys, tatlo yung binabayaran mo para sa one single transaction. So sa mundo ng crypto guys, walang mga ganun, sobrang simple lang. Number 3, hindi accessible sa lahat. So always remember and I personally understand na hindi po lahat ng tao ay may bangko. Hindi po lahat ng tao ay may access sa mga ganitong mga bagay. Lalo na sa mga developing countries katulad po ng Pilipinas. Pero sa mundo ng crypto, walang oras dito guys. Walang banking hours. 24/7 pwede ka magpalit, pwede ka mag-send, pwede ka makatanggap ng pera anywhere in the world as long as meron kang internet. Hindi mo na rin kailangan ng bank account dito. Hindi mo kailangan na 18 years old ka, hindi mo kailangan na 21 years old ka. Any age, anytime you want, pwede mong gamitin to. Kahit sino, basta may internet, basta may cellphone, may computer, pwede gumamit. Number 3 guys, mas mababa po yung mga transaction fees dito in general. In fact, actually, pag magsasend ka dito, let's say, ng even 1 million pesos or 1 billion pesos, 50 pesos lang yung fee. So, any amount guys, single transaction fee lang siya. So, ganoon siya kamura. Ito rin yung dahilan kung bakit ang daming mga tao, once na naintindihan nila guys yung mundo ng cryptocurrency, ay ginagamit na talaga nila to. Kasi,
in general guys, nakakatulong po talaga to sa business, sa buhay, or sa trabaho. Pero hindi lang to tungkol sa pagbabayad actually guys marami din namang mga gamit ang crypto, and I'm sure nagtatanong ka na sa isip mo, bakit yung mga kaibigan ko kumikita dito, nagtitrade or whatsoever. So ito na guys, itatakil na natin yan isa-isa. So number 1, you can treat cryptocurrency as an investment, okay, or tinatawag nating store of value. Para po itong digital gold, okay? So maraming bumibili ng crypto para itago at palaguin yung pera nila. Instead na ilagay sa mga bangko, sa savings account nila, ginagamit nila ang crypto bilang isang long-term investment. So for example guys, gold. Actually guys, sa buong mundo kilala ang gold bilang isang store of value or investment. So every now and then, even mga parents natin, alam nila na pag bumibili sila ng gold, over time guys, nagmamature at tumataas yung value niyan. So bakit? Ang gold ay meron po siyang tinatawag na finite supply. Pag sinabing finite, ito po yung kabaliktaran ng infinite. Okay? Pag sinabing infinite, unlimited yan guys, wala po yung hangganan. Pag sinabing finite, meron po siyang limitasyon at meron lang po siyang hangganan. Kaya po tumataas yung value niya. Dahil every time and now and then guys, mas maraming tao ang nagkakagusto sa gold. Therefore, tumataas yung demand niya, pero yung supply niya hindi siya tumataas. Kaya po tumataas yung presyo ng gold over time. And as of speaking right now, 1 gram of gold is equals to 4,500 pesos. So paano naman natin ito maihalin tulad guys sa Bitcoin? Ang Bitcoin po ay meron po siyang tinatawag na 21 million maximum supply. Ibig sabihin, meron lang pong 21 million na nag-e-exist. Hindi na po siya madadagdagan. Yan po yung tinatawag natin ulit na finite supply, which is kabaliktaran ng infinite supply. Okay, ibig sabihin may limitasyon at may hangganan lang po siya. And every now and then, every hour, every second, every day, while you watching this video, mayroong mga tao na nadadagdag at naniniwala at gumagamit. Parami ng parami po ang gumagamit ng mundo ng crypto. And imagine mo lang, what if 8 billion people in the world naniwala sa mundo na to at naintindihan nila guys kung gaano ba talaga kaganda ang mundo ng crypto. I'm sure na yung 21 million Bitcoin guys, magiging super short to, magkakaroon to ng shortage, and dun po tataas yung value niya. Dahil tumataas ulit yung demand, pero yung supply hindi siya tumataas. So kung di mo pa rin naintindihan guys, sige, pag-usapan natin pinaka best example guys, Rolex, mga watches ng Rolex. Ang Rolex ay hindi lang siya basta relo. Ito ay isang investment piece, okay? Dahil hindi ito minamass produce katulad ng mga Casio, ng mga Seiko, and whatnot. May mga Rolex na nabibili noon sa halagang 300,000 pesos, but right now nasa 1 million pesos na yung mga value. Bakit? Kasi guys, maliit lang yung supply neto and tumataas yung demand nito over time. Especially sa Pilipinas right now, ang daming nagkakagusto sa Rolex. Everyday, pang regalo, reward sa sarili, and whatnot. Pero at the end of the day, sabi ko nga sa inyo, pag onti ang supply, mataas ang demand, tumataas yung presyo ng specific item na yun. Just imagine, di ba? Relo lang, nagkaka-worth na ng 1 million or 2 million or even 10, 20 million pesos. Ganun din actually sa Bitcoin and even sa mga ibang cryptocurrencies guys. Minsan, mababa yung mga presyo, pero habang dumadami ang gustong bumili at gustong gumamit guys sa mundo na ito, hindi tumataas yung supply. Again, finite supply to. Habang tumataas yung demand, tumataas yung presyo. Kaya actually maraming mga tao ang kumikita sa crypto guys kasi eventually guys, time will come na even nga actually bansa right now like Donald Trump, Elon Musk guys is believer na po ng crypto. So just imagine 5 to 10 years from now guys, again, finite supply hindi dumadami yung supply ng mundo na to, pero like even mga bansa, mga companies right now like BlackRock or whatnot guys, bumibili na po ng crypto. Next we have is decentralized finance or what we call DeFi. So dito guys sa DeFi, pwede kang magpautang or pwede kang umutang or pwede kang kumita ng interest at mag-invest nang hindi ka dumadaan sa mga bangko. Imagine mo na lang parang meron kang digital bank pero ikaw ay may control sa bangko mo. Anytime na nag-invest ka, pwede mo i-pull out yung pera mo anytime you want. At ang kinagandahan dito guys sa mundo ng decentralized finance or DeFi, you can actually even earn 100% a year ng pera mo. So imagine mo meron kang 1 million pesos na in-invest dito, pwede kang kumita ng 1 million pesos na passive na wala kang ginagawa sa mundo na to. That's why ang daming mga tao na dito na lang po nila nilalagay yung mga pera nila instead sa mga bangko. Pero again, medyo mas malalim tong DeFi na to, so may mga separate videos tayo na gagawin for this, so abangan nyo yun, mag-subscribe ka na. Gaming and NFTs guys, so pwede kang kumita ng mga play to earn gamit ng crypto. So ito yung pinaka best example way back nung pandemic, Axie Infinity, kaso lang nagkaroon lang talaga sila ng problema. So even mga NFTs, ito yung mga NFTs, ito yung mga digital assets na may mga tunay na halaga. So para itong mga painting na nagkakahalaga ng milyon, pero painting to in the digital world. So again, itatakil din natin to sa mga next videos natin. Next, we have international payments and remittances. Actually, ito yung pinaka favorite ko kasi alam
alam ko, napakaraming mga tao ang matutulungan nito, especially guys yung mga OFW natin galing sa Pilipinas. So ginagamit na actually ito ng mga ibang OFW para magpadala ng pera guys sa mga mahal nila sa buhay pabalik sa Pilipinas nang walang mataas na fees at walang mga tax. Or kung nagtatrabaho ka as a freelancer actually, tas ang client mo is nasa ibang bansa ka, for example VA ka, another perfect way din also ito to get your salary. Okay, so right now guys, finally naiintindihan mo na ang Bitcoin na isa pong form of digital money. Pero paano natin malalaman na safe at secure yung mga pera natin sa mundo na to? Dito na po pumapasok yung tinatawag nating blockchain. Now, I'm sure kung nag-research ka na about crypto, nabasa mo na to somewhere and probably nalilito ka, nako-confuse ka kung ano to. And even yung mga tao na nag-crypto na talaga, I'm sure marami pa rin mga tao hindi nakakaintindi kung ano ba talaga at para saan ng blockchain. So, ganito lang yun guys, kasimple. So, imagine mo, let's say meron tayong GCash. Let's say nagsisend ka lang pera sa kaibigan mo o may binabayaran ka. Di ba sometimes parang nafe-feel mo na parang ang bilis at ang dali mag-send ng pera. Pero tanungin kita, sa tingin mo ba magic lang ba nangyayari yung mga bagay na yun? O merong computer, o merong server, o merong someone na nagpa-process ng mga bagay na yun para sa'yo? Yes, tama ang sagot mo guys. Hindi po ito magic. Meron pong bagay o merong server o merong someone na nagpo-process ng transaction para sa'yo. Ito yung tinatawag nating blockchain sa mundo ng crypto. Sa kanya po dumadaan lahat ng mga transaction, siya ang nagva-validate, siya ang nagme-make sure na safe at secure lahat ng mga transaction na ginagawa natin sa mundo na to. So itatakil natin to into more details sa mga susunod na videos natin, kaya subscribe na. Pero teka, Kuya James, kung ganito pala kaganda at kadali lang yung mundo ng crypto, bakit may mga taong nalulugi ng malaki dito? So, hindi actually porket tumataas yung crypto palagi, ibig sabihin nito lagi na itong tataas. So, ito yung mga dahilan. Bibigyan na kita ng mga reason at mga bullet point na dapat mo tandaan para hindi ka malugi sa mundo ng crypto. Number 1, may mga tao dito guys, yung mga nalulugi talaga ng malaki. Sila kasi yung mga tao na bumibili sa masyadong mataas na presyo. So, ito yung tinatawag natin in English, buying at the peak. Imagine mo, bumili ka ng limited edition na shoes na sobrang mahal at hype na, pero natapos yung ilang buwan, bumaba rin yung presyo, no? Nasawar yung mga tao na wala rin po yung demand. So, ganun din sa crypto. Kapag bumili ka ng mataas na presyo, eventually guys, babagsak din po yan, magko-correct din po yan at dun ka po malulugi. So, I'll tackle more of this one also on the next videos, kaya abangan nyo yung mga susunod na video ko. Number 2, yung mga panic sellers, yung mga nagpapanik, biglang pag bumaba lang yung presyo saglit, binibenta na agad nila kahit may talo sila. Kapag bumababa ang presyo guys sa mundo ng crypto guys, maraming mga natatakot, maraming napapraning, maraming mga nagpapanik sell, okay? Kaya po sila nalulugi. So madalas yung mga long-term investors guys, hindi yan natatakot kasi alam talaga nila guys kung saan nila pinasok yung pera nila. And over time guys, as you can see, even Bitcoin guys, tumataas bumababa yan pero for the past let's say 10 years or since 2008, as you can see, zoom out natin over time, pataas lang po ng pataas yung value ng Bitcoin. So kung long-term investor ka guys, hindi mo kailangan matakot. Pero kung daily trader yung gusto mo talaga mangyari yung peg mo, marami tayong mga videos also na itatakil para ituro ko yung mga skill na yan. Number 3, sumasali sa mga scam at mga fake groups. So maraming mga bagong crypto projects every now and then guys, and hindi natin minsan malalaman kung scam ba talaga sila or legit pa talaga sila. So yung iba, tinatawag na rug pull scam. Okay, dyan po pumapasok yung word na rug pull. Rug pull po ibig sabihin basically scam. So para hindi ka na malito. Ito yung mga project, ito yung mga cryptocurrency na bigla na lang nawawala yung value at yung mga developers and tinatakbo nila yung mga pera. Kaya mahalaga guys ang DYOR. Okay, ito po yung tinatawag nating do your own research. So every time na mababasa mo to sa mundo ng cryptocurrency, pag sinabi to, gawin mo. Okay, mag-research ka, pag-aralan mo mabuti. But again, marami tayong mga videos na gagawin para mas lumalim sa mundo na to and para maturo ko guys kung paano ba talaga mag-DYOR at paano natin malalaman guys kung legit at hindi rug pull, hindi scam yung project. Number 4, hindi talaga nila fully naiintindihan kung paano nag-work ang cryptocurrency market. So, ang cryptocurrency, ang crypto in general is volatile po yan. Ibig sabihin, pag volatile, hindi po yan stable. Wala po nag-i-exist na stable sa mundo na to. Ibig sabihin, mabilis po magbago ang presyo every second, every hour, and every day. Kung pumasok ka nang wala kang tamang kaalaman o hindi mo naiintindihan yung pinasok mo, pwede ka talagang malugi nang hindi mo alam kung bakit. So, kaya tandaan, ang crypto guys, hindi po siya magic or easy money. Pwede kang kumita, pwede ka rin malugi guys kung hindi mo alam ang ginagawa mo.